pumayag ka na yung isa sa mga top lawyers ng firm ay mag-handle ng pro bono case. Matalinong tao si Lynette. Kung tayo nga madali nating nabukong si Ino na may ginawang kalokohan. Siya pa kaya? Determinado po talaga akong maipanalo tong kaso para ma-reunite ko po si Nanay Chato kay Langgay. Na kahit pa paano, matupad ko po yung pangarap ko sa ibang tao. Kanina habang binabangungot ka, you were calling out the name over and over again. Sino si Lily, Mom? Bakit lagi mo siyang napapanaginipan? Well, it's just a dream. You know, ganun lang naman talaga. Hindi ko alam kung saan nanggaling. It's okay. Matulog ka na. I'm sorry. I'm sorry nag-alala ka. All right, Mom. Good night. Ma'am, bakit gising po ba kayo? Hindi ako makatulog eh. What are you doing here? Just gonna get water sana. Ma'am, are you okay? Iniisip ko lang yung bagong kasong hahawakan ni Attorney Lynette. It's about a mother na gustong kasuhan yung son-in-law niya dahil sinasaktan yung anak. Why are you interested in about it? Wala lang. Naisip ko na kahit magkaiba kami ng estado nung nanay, I'm still like her as a mother. Lahat gagawin namin para protektahan ang anak namin. Our love is unconditional. Kaya kahit hindi perpekto yung anak namin, hindi namin sila pababayaan. Thank you, Mom. I really appreciate what you're doing for me. Ino, nag-usap kami ng daddy mo. We've decided to go to the States para magpalamig. We have prepared for you some philanthropic projects para sa mga Pinay OFWs doon, yung mga nakaranas ng abuso, para mapagpatuloy natin yung paglilinis sa image mo. Do we really have to go to the States, Mom? Ayoko magstay doon. Dito lahat ng friends ko. Mas gusto ko talaga dito sa Philippines. Sa palagay mo ba, gusto rin namin ng daddy mo na lumayo? Meron din kaming personal business and careers na dapat naming i-put on hold para protektahan ka. We all have to make sacrifices. Kaya, Ino, please do your part. Hindi kaya nakakalimutan ni Nanay Chato na may appointment kayo today? Malinaw naman yung usapan namin kahapon eh.
Niremind ko pa nga siya na ngayon namin ipa-finalize ng affidavit of complaint na ipafile niya against dun sa manugang niya. Yung violation ng RA 9262. Eh, bakit wala pa siya? Sa oras na tayo nag-aantay. Tawagan mo kaya. Ano nangyari kay Nanay Chato? Inaresto kaninang umaga ang 70 anyos na si Charito Mercado matapos itong mapatay ang manugang na si Ricardo Veloso. Git ng sospek, pinagtanggol lamang nito ang kanyang sarili. Pero ayon sa isang saksi, pinatay umano ng sospek ang biktima matapos ang mainit na pagtatalo. Gaano katagal na ang alitan niya ng biktima? Kailan mo pinagplanuhan ang pagpatay sa kanya? Hindi ko naman sinasadyang mapatay siya eh. Dinipensahan ko lang ang sarili ko. Hindi yan ang sinabi nung nakasaksi sa pangyayari. Aminin mo na kasi, pinatay mo si Carding Veloso, di ba? Nanay Chato, wag na ho kayong magsalita. May karapatan ho kayong manahimik at piliing huwag sumagot sa mga tanong nila. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Attorney Lilet Matias, ako ang abogado ni Nanay Chato. Nabasa ko na po yung police report. Murder po yung inaakusa nila sa inyo. Matinding krimen po yun. Kapag napatunayan na nagkasala kayo, maaari po kayong makulong ng hanggang sa 40 taon. Nagkakamali sila. Tsaka, bakit nila ako aarestuhin? Wala naman silang warrant of arrest. Nakasaad po sa Section 5, Rule 113 ng Rules of Court na maaaring mang-aresto ang isang pulis ng walang warrant of arrest kapag katatapos lang maganap ang isang krimen. At may paniniwala at basihan ng pulis na ang taong kanyang aarestuhin ay magawa ng krimen. Hindi ako kriminal. Wala akong kasalanan. Hindi ako mamamatay tao. Maaari niyo po bang ikwento sa akin yung buong pangyayari? Kawawa na naman si Lovely. Naku, hindi na nagbago talaga yung si Carty. Ano ba yan? Anong nangyayari? Nag-aaway naman po yung mag-asawa. May nag-aaway dun sa loob. Hindi! Hindi. Hindi! Ha? Aray, baby! Nagsumbong yung ate ko. Sinasagot-sagot mo daw siya. Ha? Ika dito. Ha? Anong karapatan mo basusin yung kapatid ko? Si Salbahe, si ate Salbahe! Kinain niya yung Brutus kay baby yung Brutus. Gusto ni baby yung Brutus eh! Eh bakit hindi kayo tumawag ng barangay? Sino yun? Nangangatiliran ka pa? Halika dito! Ha? Nangangatiliran ka pa? Ha? Halika dito! Hoy! Ayoko na! Halika dito! Bumalik ka! Baby! Sorry! Lovely! Di ba sinabi ko, huwag na huwag kang sasagot sa ate ko? Ha? Bastos ka! Ha? Ay, tama na! Ano sinabi ko sa'yo? Papatayo mo ba silang gay? Gusto mo ba siyang makunan? Wala akong pakialam kahit palaglag niyang bata. Di ba naman sinto-sinto rin dinadala niyan eh. Mas matutuwa pa ako pag nakunan niyang baliw na at may mangyaring masama sa kanya. At total, napasa na sa pangalan ko tong bigasan tsaka yung bahay. Tama! Pera lang ang habol mo sa kanya! Irereklamo kita! Tinatakot mo ba ako? Ha? Hoy, tanda. Umalis ka dito sa mamahay ko, ha? Baka di pa ako mapagpigil sa'yo. Huwag kang manayam sa ano yung mag-asawa. Ha? Ikaw, tumigil ka sa kakawa mo. Sumpa sa akin yung gusto mo. Ay! Bitawan mo ang anak ko! Mamamatay muna ako bago mo saktan ang anak ko! Gusto mo ba talaga ako? Ha? Gusto mo patayin kita? Ha? Kading! Kading! Anong gawa mo kay Kading? Kading, gising! Kading! Kading, gising!
Carding! Carding! Kung hindi ko tinulak si Carding, maaaring ako ang napatay. Naniniwala po ko sa inyo, Nanay Chato. Base po sa kwento nyo, self-defense lang yung nangyari dahil sinasaktan kayo ni Carding at nasa panganib yung buhay nyo. Makukulong ba ako, attorney? Magkakaroon po muna ng preliminary investigation. Tsaka po natin malalaman kung karapat-dapat kayong sampahan ng kaso. At kung sakaling umabot man po ito sa korte, dahil non-bailable po yung reklamo laban sa inyo, kapag napatunayan po ng prosecution na malakas ang evidence of guilt sa bail hearing, mananatili po kayo sa kustodiya ng pulis. Pagkakataon din po natin yung bail hearing para mag-apply ng piyansa para po sa pansamantalang kalayaan nyo habang dinidinig ang kaso. Kung makukulong po ako, papaano silang Guy? Nag-iisa lang siya. Huwag po kayong mag-alala. Dadalawin ko po yung anak nyo, sisiguraduhin ko pong nasa mabuti siyang kalagayan. Really, Bonnie? Co-working space? Just for now. Temporary lang. So itutuloy mo na talaga yung plano mong magtayo ng free legal aid group? Actually, may client na nga ako eh. May isang hotel employees union nag-file ng labor dispute. Galing, no? Well, I'm happy na nag-aspire ka for your career growth. Pero, hindi mo ba talaga bibigyan ng second chance? Iyong lab? Ira, happy na ako dito. This is what I want to do. How about us? Don't you think we deserve a second chance? Aaminin ko sa'yo, Bonnie. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita eh. And I think it's better if we remain this way. Kasi kung magkakabalikan man tayo, it's not going to work out anymore. What we had was doomed from the start. Marami tayong bagay hindi pinagkakasunduan. So, mas maganda siguro kung tanggapin natin talagang hindi tayo bagay para sa isa't isa. So, sinong mas bagay sa'yo? Si Lilet? Dahil ba mas nagkakasundo kayo sa maraming bagay? Why do you always have to pick on Lilet? And why do you always have to defend her? Kaibigan ko siya? Mamimili ka na nga lang ng kaibigan, yung defender pa ng kriminal? I mean, what kind of values does she have na ultimong kapatid niya at pamilya niya, kinalaban niya? Not unless kung malaki yung binayad sa kanya ng mga De Leon. Yan ba talaga yung papalit mo sa akin, Bonnie? A person with no integrity, ambisyosa at mukhang pera? Buti patigilin mo na yung pang-iinsulto kay Lilet. Maliit man si Lilet, not even half the woman that she is. So if you don't mind, marami pa akong gagawin. I'd rather be left alone. Makakaalis ka na. Sorry. Gets ko naman kung ayaw nang makipagbalikan ni Bonnie sa akin. But what pisses me off is, bakit kailangan niya pa akong i-compare kay Lilet? Nakakainis talaga! Hindi naman ako kinapos sa height, pero bakit parang mas mababa pa yung tingin ni Bonnie sa akin? Bakit para sa kanya,
Si Lilith yung magaling. Bakit bilib na bilib siya sa kanya? Ano ba? Then prove him wrong. Pakita mo sa kanya na mas magaling ka kay Lilith. Let him realize how much you're worth. Nakakulong na ang 60 anyos sa si Charito Mercado, ang binansagang The Killer Nanay, ang pumatay sa kanyang manugang na si Ricardo Veloso. Pero hanggang ngayon, itinatanggi pa rin ng suspect ang bintang sa kanya. My client is innocent. Pinagtanggol lamang ni Nanay Chato ang sarili niya dahil mas naunang pinagbantaan ni Carding Veloso ang buhay niya. You're absolutely right, Mo. Hindi ko hahayaan na maliitin lang ni Bonnie yung worth ko. And I will prove to him na walang binatbat yung Lilith na yan sa akin. Excuse me po. Yun? Saan ko po ba pwedeng makita si Langgay? Tanggay? Si Lovely po, yung asawa po nung namatay. Si Lovely. Baka nandun ho sa likod. Kasama po ang pamilya niya. Sige po, salamat po Ang kapal naman talaga ng mukha mong pumunta dito. Di ba abogado ka ng suspect sa pagkamatay ni Carding Veloso? So what makes you think na welcome kayo dito? Ni hindi nyo man lang ginalang yung pagluluksa ng pamilya ng biktima. Attorney Era, anong ginagawa mo dito? Well, if you must know, I offered my services sa kapatid ng biktima. I will be her lawyer sa murder case na isinampa niya against your client. So, brace yourself, Lilith, dahil ako makakalaban mo sa korte. Alam mo, Spanky, lately, I've been dreaming a lot of Lily. And pare-pareho yung panaginip ko. Umiiyak siya. Tapos, parang tinatawag ako. And then kung lalapitan ko naman, bigla akong magigising. Akala ko ka ba naka-move on ka na from your loss? When we buried all that baby stuff, didn't you say goodbye? Why will you still dream of Lily if you already let go of her? I know. Pero, hindi ko siya mawala sa puso ko. And, I have this feeling na parang she's just out there somewhere. You can't keep doing this to yourself. You're only hurting yourself more. I know, but I still cannot remove that regret that she left too soon. Sana kung nandito siya, kumpletong pamilya ko. E di sana, kung nabubuhay siya, may kapatid si Era. And I'm sure magiging magkasundo sila. Exciting, right? Magkakaroon na tayo ng part 2 ng ating face-off sa courtroom. But only this time, sisiguraduhin ko na ako yung mananalo. At ikaw, ilalampaso ko. Gusto mo ba talagang tulungan yung kliyente mo o gusto mo lang akong kalabanin? Pareho. I like hitting 2 birds with 1 stone. Correction. Hindi ka nga pala bird. Isa ka lang lumilipad na ipis na masarap tsinilasin. Kung ako ipis, ikaw naman palaka. Kasi inggiterang frog ka eh. Masyado kang insecure sa akin, kaya lagi mo kong nilalait-lait at inaaway. Kung gusto mo talaga ng laban, sige magharap tayo sa korte. Pero wawarningan lang kita ha. Utak ang pinapagana dun. Hindi basta ganda lang. Actually, may isa pang reason kung bakit ko tinanggap yung case. Na-realize ko lang na the world is becoming a very, very bad place since ang daming naaabsueltong kriminal. Una,
yung tinang mo. Pangalawa, yung rapist na anak ng boss mo. And that's why I won't let you free another guilty person again. At sisiguraduhin kong makukulong yung client mong killer nanay. Huwag mo siya tawaging killer. Hindi killer si Nanay Chato. Inosente siya. Really? Well, we'll see about that. Lilet, huwag mo na siyang patulan. Hindi away ang pinunta natin dito. Di ba nakiusap si Nanay Chato na tignan ang lagay ng anak niya? Yun na lang yung gawin natin para makaalis na tayo dito. Hindi mo masagot kanina yung tanong ng mga polis. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Ha? Halika nga rito. Hindi ba? Simple-simple lang yung tanong sa'yo ng mga polis kanina. Bakit hindi mo masagot? Ha? Bakit hindi mo nila sabihin sa kanila na sinadya talaga ng chatong yun na patayin yung kapatid ko? Ayaw makipag-usap sa polis. Uwi na ako. Ano uwi? Wala ko uwi! Dahil hindi mo sinasagot yung tanong ko. Sino pinoprotektahan mo, ha? Bakit, ha? Ha? Lovely? Dahil nagpakilala lang siya sa'yo na siya ang ina mo, kakampihan mo na siya. Sino ba talaga kakampi mo? Ha? Yung kriminal na yun o yung asawa mo? Sagutin mo ako! Bakit hindi mo masagot yung mga pulis kanina? Bitawan mo siya! Pwede ka namin kasuhan ng physical injury sa ginagawa mo. So then, physical injury mo ang pagmumukha mo! Hindi ba ikaw yung abogado ng kriminal na yan? Anong ginagawa nyo dito? Kakapal mga pagmumukha ninyo! Hindi mo kami pumunta dito para manggulo. Gusto lang namin kamustahin si Lovely. Ah, talaga? Sinadya niyo yung sinto-sinto na yan? Kunin niyo na! Umalis na kayo iba! Hindi ko na kailangan! Hindi na pwedeng umuwi sa atin dahil akin na yun! Teka, sandali lang ho ah. Hindi niyo pwedeng palayasin si Langgay. Bahay na yun. Bahay yun na nag-ampon sa kanya. Oo nga, bahay yun nung nag-ampon dyan sa sintong-sintong yan. Pero, bago namatay yung dalawa, inilipat nila lahat ang ari-arian sa pangalan ng kapatid ko. At hindi lang simpleng lipat ng pangalan, may deed of sin! Yung bigasan, yung bahay, lahat ng ari-arian nila. Kaya walang habol ng siraulong yan! Ingay! Oh, kita? Kahit yung nag-ampon dyan, alam na hindi niya mamapangalagaan lahat ng ari-arian na yon. Kaya inilipat kay Carding. Kaya yung babaeng yan, walang karapatan sa mana. Kaya kunin nyo na yan, lumayas ka na! Kahit na ho! Asawa pa rin ng kapatid niyo si Lovely. Kaya ngayon nung wala na siya, lahat ng ari-arian niya, kay Lovely mapupunta dahil mag-asawa sila. Ah, mag-asawa. Namuhay nga sila mag-asawa na parang kasal, pero hindi rehistrado! So I guess simula na ng giyera. Talk to my lawyer. Attorney. Akala ko ba tayong dalawa na yung magbabanding? Hindi natin kasama si Mom. Hindi mami mo makakasama natin ngayon. Hello. Sir Ramir? Alam mo anak, sa mundong ito, hindi lahat ng tao magiging mabuti sa'yo. May darating na palagi kang aawayin at pilit na ibabagsak ka. Buti na lang, nag-grant yung last-minute request ko na mapanood natin yung arraignment proceedings. Oo nga, maraming salamat, Ivan. Alam mo, excited nga ako makita yung daughter ko in action.